Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Salamat nga po, Dakilang Diyos, ang aming makapangyarihan sa lahat, Lord God. Salamat po sa bagay ito na muli narito kayo, Panginoon, upang magsama-sama, Panginoon, sa pagsamba, Panginoon. Lord God, sa bagay ito, dalangin po namin, Lord God, na ang aming gobyerno, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, hindi man namin sabihin, Lord God, sinabi mo nga sa iyong mga salita na iniisipan lang namin, Panginoon, ay alam mo na kaya. Lord, ang bansang, ang gobyerno ito, Panginoon, ay aming nalapit sa iyo, Panginoon, na tunay naman po talaga na napakagulo po, Panginoon, at talagang pagbukas mo pa lang ng TV, Panginoon, ay puro Senado na, Panginoon, talaga makikita maging sa cellphone, Lord God. Kaya dalangin namin, unang-una, Panginoon, ang aming Pangulo na BBM, Panginoon, bigyan mo siya ng, Lord God, ng lawak, ng pag-iisip, Panginoon, at katalinuhan na nang gagaling lamang sa iyo, Panginoon, kung paano niya pataktuhin o kalakarin, Panginoon, ang kanyang pinakamataas sa gobyernong ito, Panginoon, sa kanyang mga nasasakupan, sa mga senador, Panginoon, na Lord God, tunay naman po, Panginoon, na hindi namin masabi kung ano nga ba ang mangyayari, Panginoon, sa mga araw-araw nilang ginagawa sa mga committee, Panginoon, glory po na sinasabi, Lord God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang manguna sa kanilang mga una sa mga puso at isipan nila, Panginoon, kung paano nila lulutasin, Panginoon, ang mga problema dinadala ng gobyerno at Pilipinas, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na napakagulo na talaga, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng ito at sa iyo lamang, Panginoon, namin ito tinatagubilin ang lahat ng problema ng gobyerno natin, Panginoon. Kaya tunay po, Panginoon, na sa umagang ito, sa aming mga puso't kaisipan, Panginoon, ay ikaw lamang, sa iyo lang namin ilalapit ang mga problema ng aming bansang Pilipinas. Patuloy na nga pong sumama hanggang sa umpisa ng aming gawain hanggang sa matapos. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pangalawa po, pray for katotohanan to build the habit of dependence on God and pursue being used in the ministry. Kaya po yung mukha po. Lord, Panginoon, salamat po, Lord, sa buhay, again, Panginoon, na binigay po sa bawat isa. Lord, we pray, Panginoon, na magkaroon po kami ng honesty sa aming mga sarili, Lord, dahil naamin po namin may mga time po, Panginoon, na nanihina po kami, Panginoon. And sa mundo po namin, Lord, hinahanap yung kalakasan, yung kapahingahan, ngunit, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na fully mag-depend sa iyo, Panginoon, and sa iyong mga salita, Lord God. Dahil sa iyong salita may kasiguraduhan, Panginoon. Sa iyo may kasiguraduhan, Lord God. Sa mundong to, Lord, binabagsak kami, Lord. Talagang walang kasiguraduhan, Lord, sa mundong to. But, Lord, salamat, Lord, sa mga kahinaang ito dahil ginagamit mo, Lord, upang maging kalakasan po namin. You've turned this weakness into strength, Panginoon. And Lord, help us also, Panginoon, yung mga priorities namin,
Kung sino man po, Panginoon, yung dapat i-pursue, Panginoon, yung tamang unang-unang dapat i-pursue, Lord God. Remind us always that Matthew 6:33, Panginoon. But seek you first, Panginoon, and His kingdom, and all these things will be added unto us. And Lord, Panginoon, turuan mo kami na Ikaw palagi ang unahin, Lord, sa aming mga buhay. Especially, Lord, this church, Lord God. Salamat sa mga buhay na nandito, Panginoon. And Lord, kita mo lahat, Panginoon, yung laman ng puso't isipan ko namin. Ikaw po, Panginoon, ang mag-distinguish, O Lord God, kung ano man po yung kapalaran na mayroon kami. Lord, salamat po. Pinataas ka po namin sa pangalan ng Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat. Sa oras na ito, Father God, na muli ay pinagsama mo kami, Panginoon. Dahil sa mga oras na ito, Father God, amin po pinapanalangin, Panginoon, ang aming mga leader of leaders. Father God, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Hindi po lingid, Panginoon, na hindi rin po madali ang kanilang tungkulin, Panginoon, sa kanilang sinasakupan, sa kanilang mga members. At kami po ay nagpapasalamat, Father God, sa patuloy po na pag-iingat po sa kanila. Sa katalinuhan na patuloy, Panginoon, na binibigay niyo po sa kanila sa araw-araw. Kaya panalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng katalinuhan na nagmumula sa inyo, na magampanan po nila ang kanilang tungkulin ng maayos, Panginoon. Lord, may mga problema minsan na pinagkadaanan, kaya ang panalangin namin ay bigyan niyo po sila ng pusong mapangunawa. Puso, Panginoon, ng handang tanggapin ang mga problema, maayos nilang magampanan ito, Panginoon. Lord, huwag niyo po silang pababayaan, Father God. Even yung mga members, Panginoon, bigyan niyo rin po sila, Father God, ng katalinuhan ng sa ganun, Panginoon, ay maunawaan nila, Father God, na dapat sumunod din po sila sa aming mga leader, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa bawat araw po ng kanilang buhay. Gawin niyo po silang daluyan ng pagpapala, Panginoon, nang sa ganun po, Lord, ay may spread din po nila sa mga members ang kanilang tungkulin, Panginoon, na magampanan nila ito ng maayos, Father God. Maraming pong salamat. Ingatan mo rin po sila, Panginoon, at lalo niyo po silang patatagin sa pananampalataya sa inyo. Ano man po ang pagsubok, Panginoon, na kanilang pagdadaanan, pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang pag-iingat, Panginoon, at pagmamahal na nagbumula sa iyo. Maraming pong salamat sa kanilang buhay, Father God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Natin po tayo nakatayo. Mauna po tayo ni Sister Casey sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayong magbasa ng magandang balita mula sa libro ng mga Kawikaan, chapter 26. Inanyayahan ko ang bawat isa na mag-participate po sa pagbabasa. Kung maaari lang po sana ay marinig ko po ang boses ng bawat isa. Ganito na lang po, first slide po siguro alternate tayo. Mauna po siguro yung mga babae sa pagbabasa, then sunod po yung lalaki, then after naman po babae. Sige po. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng igong di umatapo at lilipad-lipad. Ang latiboy para sa kabayo, ang bukado'y para sa asno. Ang pangalo naman ay sa mga tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at lumabas na higit ka pa mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya ay may katwira. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para rin tinaga ang mga paamon.
Kung ang paay pilay ay walang kabuluhan, ganon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuri sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinig sa kamay ng lasing. Tulad ng isang pamahanan ng kahit na sino, ang isang tao upad ng magbango na sa ito. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang pangmang kaysa sa ito. Ano ang ipinadahilan ng taong gatugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang katugan naman ay sa kanyang ama. Ang kamay ng tamad ay nakadikit sa pinggan, ni hindi may lapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugod. Lakasan niyo guys! Ay isali sa dulo ng may dulo, ay tulad ng taong tumatakba sa kahilingan ng aso. Ang taong nandaraya sa kasabihin nagbibiro lang, ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Ang matamis ngunit mapagbawaling salita ay parang itura ng murahing banga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaari ang galit ay may tago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang naluumang ng bitag ay siyang inuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ay siyang tatamaan niyo. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang matayang salita ay nagpapahamak sa iba. Maraming salamat po sa pakikiisa sa pagbasa ng ating magandang balita. Hindi po, manatili po tayo nakatayo. Tayo po yung sa Panginoon. Let's sing as the deer. As the deer runneth
iyong salita. Kauhawan namin, Panginoon, ang maging kapiling mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Makasama ka namin, O Diyos, lalo na, Panginoon, sa araw na ito ng pagsamba. Nawa, Panginoon, ang mga kauhawan, O Diyos, sa aming kaluluwa. Sa mga oras nito, Lord, ay mapunuan sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pakikinig ng iyong salita. Sa pamamagitan ng aming sama-samang pagpuri, Panginoon, sa iyo. Mapunuan, Panginoon, mapunuan ng kagalakan ang aming mga puso. Masatisfied kami, Panginoon, ang aming kauhawan, O Diyos. Magkaroon kami, Panginoon, ng kamusugan ng aming kaluluwa. Ang aming uhaw, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, kami ng satisfaction, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Kaya nga dalangin namin, O Diyos, na huwag mong hayaan, Panginoon, ang sino man sa amin, O Lord, na uuwi kami, Panginoon, na walang kaming natutunan. Huwag mong hayaan, umuwi kami, Panginoon, na hindi namin nadama, O Diyos, ang hipo mo, ang pag-ibig mo, ang pangunguna mo, ang iyong banal Espiritu Santo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, muli namin itinataas sa iyo ang gawain ito. Magmula, Panginoon, na sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng iyong salita, hanggang sa aming pagbibigay, O Diyos. Nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay magawa namin na may kagalakan sa aming mga puso. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat presensya ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, nawa patuloy kami magkaroon ng excitement, Panginoon, sa araw ng linggo. Pag kami, Panginoon, ay magkasama-sama, Lord, na magpuri, sumamba sa iyo, Diyos. Kaya nga, Lord, sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat bahagi ng gawain ito, Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, hayaan mo, Lord, na gamitin mo ang iyong lingkod, O God, at Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, hayaan mo, Lord, ang iyong banal Espiritu Santo ang siyang kumilos sa bawat puso, ang bawat isa sa amin, maging man sa mga bata, Lord, na kahit sila'y bata pa, Lord, dalangin namin na buksan mo ang kanilang mga murang isipan na sa iyong mga salita, Panginoon, na maunawaan nila ito. At matuto sila, Lord, at ito'y maging gabay nila, Panginoon, habang sila'y lumalaki na. Ang iyong salita, Panginoon, ay tulay nga po, Panginoon, na ilaw sa aming mga landas, O God. Kaya sa oras na ito, maluwalhati ka po, ayan, mga Giver and Spirit of kumilos, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Ayan mo, Panginoon, na mapapurihan ka namin sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Bigyan po ang Panginoon. Balik po bang pakikamayan ng inyong mga katabi sa likod, bigyan ng high five, bigyan ng beso, ay hindi po na balik po natin na maging gesture po sa bawat isa sa atin sa lugar na ito. Ngayon po, this time po ay maaaring hindi mo namin alam kung ano po ang laman ng inyong mga puso. Maaaring pagod po kayo sa inyong mga nagdaang linggo. Pero this time, we're praising the Lord to trade everything doon po sa para po doon sa kagalakan na meron po ang Panginoon. Let's sing po, ready. Sorrow.
Sadyang mabuti po kayo, O Diyos. Karapat-dapat, Panginoon. You are in the holiest, Panginoon. Ang naglilinis, Panginoon, sa karumihan. Thank you, Jesus. Thank you, Lamb of God. Let's sing, let's sing. See the King of Glory coming down the costly See this generation. See this generation. Rising up to take their place. Selfless faith. Everybody, see and hear revival.
Panginoon, ang kaguluhan sa aming bansa, ang korupsyon ng Diyos, Lord God, mabuti kang Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming kapayapaan. Lord God, patuloy ka pumalagi, Panginoon, sa bawat puso namin. Sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Salamat po, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ang patuloy na nagsasatisfy, Panginoon, at pumupuno sa aming pangangatawan, sa aming kaluluwa, Panginoon, sa aming pagdako sa lugar na ito, Panginoon. We are being filled, Panginoon, ng presence mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Diyos, sa panahon ng Diyos na kami ay nawawalan. Ikaw po, Diyos, ang aming kapunuan, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy, O Diyos, ang pagluwalhati namin sa matamis na pangalan mo, sapagkat kapag ka, Panginoon, anumang sitwasyon ang nagdaan, O Diyos, anumang sitwasyon ang aming naranasan, Panginoon, nakita namin kung gaano ka katapat, kung gaano kang kumikilos, Panginoon, at hindi mo kami binibitawan, Panginoon. Kaya, Lord God, purihin, kapilain, itaas ang pangalan mo sa lugar na ito. Salamat po, Diyos. Palahin ka. Ito pang aming pagpapuri sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo sa presensya na po. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating offer, Lord. Tayo po ay nananangin. Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Father God, at pinagbuklod-buklod mo po kami ngayon, Panginoon, para makapagsambahan sa iyo, Father God. Today, Lord, we raise our tithes and offering, Panginoon. We thank you, Father God, sa pagpo-provide niyo po sa amin ng means, Father God, to our jobs, Panginoon, na makapagbalik, Panginoon, sa inyong tahanan. We pray, Lord, for this offering, Father God, na maabot, Panginoon, ang missions, Panginoon, ang mga anumang gawain, Lord God, na magpapalagay pa, Panginoon, sa iyong gawain. We pray, Lord, na makamit man namin, Panginoon, yung mga lahat ng pinapanalangin po namin ay huwag po kami makalimot sa inyo, Father God, at maibalik pa po namin ito sa inyo ng may galak sa aming puso, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at tayo ay nasa month na ng June, pasukan na. Pero bago po ang lahat, happy 32nd anniversary. Batiin nga po yung mga katabi ng maligayang anibersaryo, no, sa ating church. 32 years. Happy birthday, Dayan. Advance. Ayan. So, salamat po sa Panginoon through ups and downs. Ang iglesyang ito ay patuloy na nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, mag-celebrate po tayo ng ating anniversary for the whole month. Meron na po tayo mga schedules every Sundays. Kaya sa mga young people, ay meron kayong fellowship, no, sa mga susunod na linggo. At ang ating pong anniversary celebration sa last Sunday of the month, please enlist your names dahil 50 packs lang, no? Nagkakaubusan ng slot. May ganun. Ayan. Kaya po, later on, meron pong, advance, may meeting po ang leaders after the service. Okay. Month of June, ang ating pong preaching series ay membership. Sino na po ba ang member ng church na to? Okay. So, yung mga member ng church, syempre, may privilege yun. Kaya po, ngayong buwan ng June ay magkakaroon tayo ng membership enlistment. Kaya kung hindi pa po kayo member ng church na ito, make sure, no, na kayo po ay may pangalan. Nakalista kayo sa membership ng church. Kasi, ibig sabihin, member ka ng church na ito, binong ka. May karapatan ka. No, parang sa bahay. Kapag hindi ka miyembro ng bahay at ikaw ay bisita lang, wala kang karapatan na hindi ka pwede basta-basta upo. No? Kailangan palang manguna. Okay, so this month is a membership month. Tatalakayin po natin yan sa buong buwan na yan. Paano ba tayo maging member? Ano ba yung kinabibilangan natin? Ganon din po sa iglesia ng ating Panginoon, sa church ng ating Diyos. So, ang series na tinatalakay po natin at tatalakayin ngayong buwan ay may title na Welcome Home. Welcome Home. Patawarin niyo po ako at yung aking USB ay naiwan. Kaya wala po tayo. Dahil kahapon po ay tinapos ko yung PowerPoint at buong linggo pong VC. At kahapon pa po ay may seminar kami na tinapos pa. Kaya sobrang busy po ng week na ito sa amin. Kaya po kayo patawarin ninyo. Wala tayong PowerPoint. Pero dahil kayo ay alam ko pong merong lahat kayo may cellphone, magbubuklat tayo ng Bible. So wala kayong babasahin sa PowerPoint. Anyways, salamat po sa Panginoon, no? Okay, welcome home. Series na tinatalakay po natin, ang ibig sabihin ay belonging, caring, and growing together. Magkakasama po tayong lalago, magkakasama tayong magkikare sa bawat isa, at tayo ay belong sa tahanan ng ating Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 19, ang sabi po doon, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi mga kababayan ng mga banal at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 19. Ang main idea po, sinasabi po dito, a healthy church
is not only measured by how many people attend, but by how well its members love, welcome, guide, and build one another up in Christ. Ang isang malusog daw na church ay hindi nasusukat sa dami ng dumadalo o sa dami ng sumasamba, kundi mahalaga kung papaano tayo nagmamahalan, tinatanggap ang isa't isa, gumagabay at nagpapatibay sa bawat relasyon ng bawat miyembro ng iglesia. Paano tayo lumalago? Ang tunay na lakas ng simbahan ay hindi makikita sa dami, kundi sa pagkakaisa, malasakit sa pananampalataya bilang isang pamilya. Ganda ng pagkakaliwanag doon sa nais ng Panginoon. Ano yung goal? Ano yung layunin? To build a church where new members are welcome, cared for, guided, and planted. While doing long-time members become more intentional and responsible in helping them belong, grow, serve, and mature in Christ. Magtatayo ng isang iglesia kung saan yung mga bagong miyembro ay dapat daw na welcome, mainit ang pagtanggap, inaalagaan at sinusuportahan, ginagabayan sa kanilang pananampalataya at naitatatag ang matibay na buhay ng isang Kristiyanong mananampalataya. Kasabay po noon yung paghihikayat natin na dapat tayo ay maging isang responsableng miyembro, maging intentional na member ng iglesyang ito, lalong-lalo na sa pagtulong natin doon sa pamilya ng Diyos. Dapat po ay lumalago sa pananampalataya, naglilingkod at dapat ganap yung pagiging disciple ng ating Panginoon. Lumalago sa pananampalataya, growing. Kaya nga po, meron tayong tagline. Sulat niyo po, yung tagline. Ano yung tagline o yung slogan? Welcome home, because in God's family, no one should walk alone. Again, welcome home, because in God's family, no one should walk alone. Sa pamilya ng Diyos, walang dapat naglalakad mag-isa. Hindi ka dapat lumalago mag-isa. Meron kayang ganon? Na kaya niyang lumago kahit mag-isa lang siya? Meron kayang, sabi diba, no one is an island. Meron kayang, what is an island? Wala, diba? Wala, lumalagong mag-isa lang. May katulong, may kasama. Kaya nga maganda yung sama-sama eh. Mas masaya ang sama-sama. Pag mag-isa ka lang, imagine mo na lang, mag-outing ka mag-isa. Try mo. Kahit marami kang dala, marami kang pagkain, marami kang yung mga dala-dalahan, tapos mag-isa ka lang. Masaya. Sa bahay nga lang, di ba, malungkot pag mag-isa. Pag wala na yung anak mo, wala na yung asawa mo, nasa trabaho na, nasa school na, mag-isa ka lang. Malungkot. Panandalian na may, ay, salamat. Kasi makakapaglinis ka, magagawa mo yung gusto mo. Pero imagine mo na lang, araw-araw mag-isa ka. Masaya? Ay, kakaiba ka. Pag masaya kang mag-isa, no? So, sa pamilya ng Panginoon, hindi tayo dapat nag-iisa sa paglago. Dapat sama-sama tayo. So, welcome home. Dahil sa pamilya ng Diyos, hindi tayo dapat nag-iisa, kundi maglalakad tayo sama-sama. Ano ba ibig sabihin nung tagline natin na yun, nung slogan na yun? Ang iglesia po ay hindi lamang gusali o hindi lamang ito building, no, na tinatawag, kundi
ito ay tayo. No? Tayo mismo. Ang tahanan ng ating Panginoon. Tayo ang minahal ng Diyos, tinanggap, at meron tayong kinabibilangan. So sa church ng Panginoon, we are belong. Tayo, ang iglesia ng Panginoon, we are belong to the family of Jesus. Kaya nga sa bawat isang pamilya, dapat ay meron tayong tungkulin na ginagampanan. Magkaroon ng malasakit sa bawat isa. Hindi lang pansariling malasakit. Kundi yung malasakit na kasama mo yung pamilya mo. At hindi ka stranger sa sarili mong pamilya. Dapat maranasan natin yung pagmamahal ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap, yung pag-aanyaya sa paglago, at maglingkod. Hindi lang ikaw yung nagsiserve sa loob ng church. Kasi kapag ikaw lang ng ikaw, nakakapagod. No? Kaya naman merong nagpapahinga. Pero, hindi nawawala. Nagpapahinga na. Walang nag-quit. Kasi napagod lang siya, pero kailangan magpahinga. No? Kaya nga po, dapat tayo ay sama-sama din sa paglago. Mamuhay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngayong linggo po, ngayong first week, pag-aaralan po natin, make room. Welcoming new members in the family. Pagtanggap sa mga bagong miyembro ng pamilya ng ating Panginoon. Kung iisipin po natin, no, wala naman gusto na mapahamak kapag ka ikaw ay nasa loob ng iyong pamilya. Tama? Wala namang gusto. Lahat ay gusto natin tayo ay secure. Kaya dapat tayo sa pamilya ng Panginoon, kahit na tayo, alam natin na bago tayo sa pamilya ng Diyos, lalo na yung mga new comer, new member, o yung mga bago pa lang na mananampalataya sa Panginoon, makita natin na yung pag-ibig ng Diyos ay nandoon. Yung pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay nandoon. Ibinigay yun ng Diyos mula nung tayo nakakilala sa Kanya. Kaya, ang dakilang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon ay tinanggap natin nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Tayo ay binilang, dinala sa pamilya ng Panginoon. Kaya pag-usapan po natin at tayo po, no, bilang miyembro ng ating iglesia, ng ating Panginoon, kailangan nating maunawaan ano ba yung mahalagang katotohanan na tayo mismo tinanggap ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang pamilya. Tingnan po natin. Una, Christ welcome us with grace. Yung biyaya ng Panginoon. Tinanggap tayo ni Kristo ng may biyaya. Yung grace ng ating Panginoon. Romans 15 verse 7. Sabi po doon, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Bago po tayo naging bahagi sa pamilya ng Diyos, tayo ay makasalanan. Malayo tayo sa Panginoon. Kasi, di ba, nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon ng wall, nagkaroon ng bridge. So, nawala tayo doon sa pamilya ng Panginoon. Pero dahil sa ating Panginoon, tinanggap tayo ng Diyos, hindi man tayo karapat-dapat, hindi tayo holy sa Panginoon, pero andoon yung pagtanggap sa atin ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, yung pag-ibig ng Diyos na unconditioned, no? Hindi dahil, hindi pero, kundi yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon din si Zacchaeus. Sino po nakakakilala kay Zacchaeus?
yung maliit, kanta nun eh, ito kanta ng Sunday School. May kanta yun sa Sunday School, ang batang si Zacchaeus. Pero ito pong si Zacchaeus ay isang tax collector. So, pag sinabing tax collector, nung panahon pong yun, ay grabe po, matindi yun. Matindi pa sa munisipyo natin yan, maningil. Doble po ang kanyang paningil. Hindi pa nga doble, baka triple pa nga eh. No? Mas matindi pa sa flood control. yung paniningil ni Zacchaeus. No? Pero, nung nakita niya ang Panginoon dun sa crowd, pumunta siya dun, kasi maliit lang siya eh. Siguro, baka 3 feet lang, 4 feet lang siya, no? Ganun, maliit lang talaga siya. So, umakyat siya sa puno, sa sycamore tree. Umakyat siya doon, tinanaw niya si Jesus. So, sabi niya, Jesus, gano'n, no? Pwede bang pumunta sa bahay ko? Nung makita niya ang Panginoon, inanyayahan niya si Zacchaeus. At alam natin na ang Zacchaeus na ito ay talagang makasalanan. Kasi sobra-sobra yung kanyang sinisingil pagdating sa buwis. Talagang, napakalupit. Pero, hindi nag-alinlangan ang Panginoon sa paanyaya ni Zacchaeus. Tumugon ang Diyos, pumunta siya sa kanyang tahanan, at doon nakisalamuha ang ating Panginoon sa kanya. Tinanggap si Zacchaeus ng ating Panginoon. Ganito din po tayo sa harapan ng Panginoon. Makasalanan tayo. Walang sino man, no? Ang exempted doon. Pero tinanggap tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Walang pag-aalinlangan. Hindi niya sinabing kung dapat, no? Kundi yung pagtanggap sa atin ng Panginoon ay gano'n na lang. Katulad po ng isang batang na ulila na dinala sa bahay ampunan. Siyempre, anong mararamdaman ng isang batang maliit? Takot. Hindi siya komportable. Hindi niya alam kung sa pamilyang yun tatanggapin siya. Pero, dumating ang pagkakataon na siya ay aampunin. Hindi siya magtatagal doon sa bahay ampunan. May tatanggap sa kanya, may aampun sa kanya. Ano kaya ang magiging thinking ng batang ito? Tatanggapin kaya ako? Mamahalin kaya ako? Marami pwedeng pumasok sa kaisipan ng batang ito. Pero, napunta sa batang ito ang isang mga magulang na tinanggap ang batang ito nang walang pag-aalinlangan. Niyakap, binigyan ng bagong ama, ng bagong ina, at ang sabi ng mag-asawa, hindi ka bisita. Hindi ka bisita sa bagong mong tahanan, kundi ikaw ay anak sa iyong bagong tahanan. At kami ang iyong mga magulang. Ganun din po sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo bisita sa tahanan ng Diyos. Kung alam mo, ikaw ay miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Kung ikaw ay tinuturing mo, ikaw ay anak ng Diyos, miyembro ka ng pamilya ng Panginoon, hindi ka bisita. Ikaw ay anak ng Diyos. Ano po yung ine-emphasize dito? Tinanggap natin ang iba hindi dahil kilala natin sila, kundi dahil tayo mismo ay tinanggap ni Kristo. Sa pamilya ng Panginoon, kapag ka po tayo ay may bago, no? Hindi ituring natin sila na kapamilya na natin. Hindi lamang sila bisita. Para maramdaman nila na they are welcome in our church. At hindi na our. Hindi na us. Yung sa aming church. No? Kundi sa ating church. Sa ating iglesia. Application po sa salita ng Diyos, kung tinanggap tayo ni Kristo ng may biyaya, hindi tayo dapat maging mapili sa pagtanggap sa iba.
na kapag may bagong dumating sa church natin, wag po nating hintayin na tayo ang lalapit. Minsan ganun, no? Kasi nahihiya. Hintayin na sila lumapit. Parang, nung time nyo po ba na kayo ay bago sa church? Hinintay nyo ba na kayo ang lapitan o kayo ang lumapit? Siyempre, bago ka sa church. So, you are, hinihintay mo na ikaw ay lapitan. Ganon din po, dapat tayo ang lumapit sa kanila. Hindi sila ang lalapit sa atin. Gumawa po tayo ng paraan para maramdaman po nila na sila ay mahalaga. Yung umpisa pa lamang na pagtungtong nila dito, maramdaman na nila na mahalaga sila. Belong ako dito. Ito na yung magiging iglesia na pupuntahan ko. Hindi po yung ay, first and last ko na to. Hindi na ako babalik dito. Kasi hindi naman sila welcome dito. Huwag nyo na pong intindihin yung init. Mainit talaga. Pero yung welcome ng mga tao, yun po dapat ang maramdaman nila. Okay lang kung hindi na ako mag-church kasi mainit sa inyo. Okay lang, yun lang ang reason nila. Pero kung ang reason nila, hindi na ako babalik doon kasi hindi naman sila nag-welcome sa akin. Tapos, sinungitan pa ako. Ay, iba po yun. No? So, dapat po ay maramdaman nila na sila'y mahalaga, tinanggap, at sila po ay bahagi sa pamilya ng ating Diyos. Dahil ang isang iglesia po na pinupuntahan o kinabibilangan ay dapat nararanasan po nila yung pagtanggap. At maranasan nila na sila ay tanggap doon sa iglesia na yun. Pangalawa, the church must make room for new people. Ang simbahan ay dapat gumawa ng lugar para sa mga bago. Romans 12 verse 13, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Maaaring ang pintuan po ng ating simbahan ay bukas, ngunit sarado naman ang miyembro. O baliktad. Bukas ang puso, pero sarado. Minsan po ay sa ganitong pagkakataon, no? Hindi lamang sana tayo-tayo lang na walang welcoming. Kasi po, ang sabi doon, the church must make room for new people. Hindi old people. New. Paano natin mararamdaman na yung pag-care sa miyembro kung wala naman tayong bago? Kung walang pumapasok, mas marami pa nga yata yung labas kaysa pasok. Sabi natin, we are making disciples. We are going to do the Great Commission. Pero, sa katotohanan, hindi naman natin ginagawa yung Great Commission kasi hindi tayo nagwe-welcome. Wala tayong new people. Sige nga po, may new people ba ngayon sa inyong tabi? 32 years na po ang church natin para sa ating kaalaman. No? Sabi nga ni Ate Beth, nakakaingit. Sabi ng ilang mga leaders, nakakaingit. Which is, totoo. Kasi, okay. So, kapag ka po, may mga bago tayo na mga invited, no? Sa church natin, maramdaman po nila na sila ay may kaibigan
meron silang pamilya, kasama sila sa grupo, no? Dapat ay hindi tayo yung grupo ko to, akin to. Nagkwentuhan kayo lang din. May bago. So join sa inyong grupo para po maramdaman nila na hindi lamang sila bisita. Ang tunay na pagtanggap ay hindi lamang po sa pintuan, kundi sa paglalagay ng space para sa kanila. Dapat po may space sila sa ating tahanan, sa pamilya ng ating Panginoon. Kasi babalik sila kapag may space. Alam nila na belong. Pag walang space, hindi na sila babalik. Katulad po ng dalawang bahay. May parehong pinto, dalawa ang pinto, siguro, magkatabing bahay. Pero, sa unang bahay, nagbukas, kumatok ka, nagbukas, pinapasok ka. Pero, pasok lang. Walang kumausap. Pasok ka lang. Pero doon sa pangalawang pinto ng bahay, kumatok ka, nagbukas, winelcome ka, kinausap, nagkwentuhan, umupo, pinakain, warm welcome. Ano po kaya ang mararamdaman mo? Naramdaman mo ba na ikaw ay welcome sa tahanan na yon? Naramdaman mo ba na ikaw ay belong doon? Ganun din po sa church natin. Make room. No? Tayo ay lumapit, bumati, magpakilala, at anyayahan. Kung hanggat maaari nga, dito ka. Sa unahan, tabi tayo. Sama sila sa fellowship. Kung may fellowship tayo mamaya. Sama ka. Attend ka. Huwag lang sa sarili nating grupo o sarili lang. Hindi ka mag-i-invite. A healthy church does not only open its doors, but it opens its heart, yung puso. Ang isang malusog na simbahan ay hindi lamang nagsasabing, welcome ka dito, halika. Kundi, sinasabi niya na may lugar ka dito. Huwag nating bilhin yung mga upuan natin. Laging nabibili ang mga upuan. Dapat may puwang sila. Welcome ka dito. Hindi lang sapat na makita na maganda ang church. Maraming church na magaganda, no? Pero hindi naman din nila nararamdaman na they are welcome kasi come and go ang mga tao. Pero tayo po maliit na church lang. Pero maramdaman po nila, no? Na belong, hindi come and go. Ang ganito pong church, yung mga small church, ay hindi come and go dapat ang mga tao. Na pumasok ka, hindi mo kakilala, hindi mo binati. No? So dapat po ay at least kilala natin. Uuwi ka na kilala mo yung bawat isa. Tanungin nga po natin ang ating sarili. Kapag ba may bago, may ginagawa ba ako na space para sa kanila? O nakasentro lang ako dun sa bago kong o dun sa kaibigan ko o dun sa dating miyembro ng church? Pangatlo, every member can help someone feel at home. Ang bawat miyembro po ay dapat nakakatulong upang makaramdam o maramdaman nila na sila ay kabilang
sa pamilya ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse 9. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Ang pagtanggap po sa mga tao o sa mga miyembro ng church ay hindi lamang po gawain ni pastor o gawain ng mga ushers, no? Kundi dapat po ay responsibilidad ng bawat isa. Ayan, doon naman may usher naman doon. Kaya mo siya na lang. So, dapat po tayo din, kasi tayo ay bilog, lahat tayo ay kasama dito. Minsan po ang simpleng bagay ang nag-iiwan ng pinakamalaking epekto. Yung pagngiti, pag may pumasok na bago, pag ginitian mo, nalala ko po sa SBC noon, may isang member doon na ang layo-layo pa ng kanyang bahay. Kung tutusin, pwede naman siyang may mga churches nearby. Pero nagta-travel talaga siya. Bumabiyahe siya, maaga siyang umaalis ng kanilang bahay. Alas 6 pa lang alis na siya kasi 8 o'clock ang service doon. 6 o'clock pa lang alis na siya, mag-church siya doon sa SBC. Sabi ko, bakit po ang layo? Wala po ba kayong bahay dito? Kasi siya ang unang-unang kumakatok talaga, nakasara pa yung pintuan ng church. So, kakatok siya. Sabi ko, ang aga niyo naman po. Sabi niya, opo, malayo pa ako. Tapos sabi ko, saan po kayo nakatira? Dito pa sa may along Manila pa. Sabi ko, ang dami pong church doon. Tapos sabi niya, oo, pero nagustuhan ko kasi dito. Sabi ko, bakit po? Meron kasi, nung pumunta kasi ako dito, naramdaman ko yung winelcome ako, tapos ginitian ako, tapos in-invite niya ako, kasi sa SBC po, merong newcomer fellowship. Every last Sunday of the month, may newcomer fellowship. So yun po yung lahat ng mga bago, kasi di ba, welcome every Sunday. Yung mga bago na yon, pag last Sunday po, nagkakaroon sila ng fellowship. So nagkakakilanlan, bukod dun sa every Sunday na merong pagkatapos ng Sunday service, ibinababa sila doon, tapos wini-welcome ng mga leaders. Iba pa rin po yun doon sa pangkalahatan. So sabi niya, doon niya naramdaman na kahit malayo, ay talagang a-attend siya. Pumupunta siya. Hanggang ngayon po, nandun pa rin siya. Nakikita ko pa rin siya. I don't know kung meron silang bahay dito. Kasi nandyan siya, kasama ng kanyang pamilya. Masarap pong ganun, na kahit na malayo, may epekto yung pagtanggap sa kanya. Katulad po ng isang illustration na sabi po doon, ang isang babae daw po ay minsang umattend sa isang simbahan na hindi niya naalala kung ano yung preaching. Pero naman po talagang ganun. Hindi naaalala yung preaching. Pero, ang matandang babae pong ito ay talagang masaya siya. Sabi niya, kahit na hindi ako imbitahan, a-attend pa din ako. Kasi, yung pagtanggap sa kanya, yung ngiti, ay nandoon. Simpleng pagbati, pero bumalik. At kalaunan, ang matandang babaeng ito ay talagang aktibo sa gawain ng Panginoon. Katulad po nung kinukwento ko kanina. Malayo man, pero dahil sa ngiti, sa warm welcome, bumalik. Merong ngiti sa kanyang puso. Maraming tao po ang naghahanap na isang pamilya na kung saan sila ay tatanggapin, sila ay magiging bilog, at ang
karaniwang mga taong ito, hindi naman sila naghahanap ng malaking church. Hindi naman sila naghahanap ng perfectong church. Ang hinahanap nila, pamilya na tatanggap sa kanila, hindi magpapaalis sa kanila. Kaya kung may mga umalis, maaaring may problema sila. O maaaring, baka naman ikaw ang problema. Huwag naman po sanang ganun. Small acts of welcome can become big steps of belonging. Ang maliit na gawa ng pagtanggap ay maaaring maging malaking hakbang tungo doon sa paglagong espiritual. Hindi po kinakailangan na laging maganda ang programa o hindi kinakailangan laging meron tayong malaki, no, na activity sa church, kundi maramdaman nila na talagang sila ay mahal. May pagmamahal ang mga tao para sa kanila. Maramdaman nila na mahal natin sila. Sa bawat pagtapik, pagkamay, pagyakap, maramdaman po nila yon. In conclusion, ang bawat isa po sa atin ay minsan na rin naging bago sa pamilya ng Panginoon. May mga taong lumapit sa atin, tumanggap at nagpakita ng pagmamahal. Tumulong, tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kung hindi pa man, unti-unti, no, lumalago tayo sa ating pananampalataya. Ang maging layunin po dapat natin ay hindi lamang tayo maging yung linggo-linggo na dadalo o maging ritual sa atin, kundi maging layunin natin, ang maging goal natin, tayo ay lumago sa pananampalataya natin. Ano ba yung paglago? Marunong tayo mag-care. Hindi lang pansarili. Marunong kang umunawa. Marunong kang magmahal. Tingnan mo yung kapwa mo bilang ikaw. Tingnan mo yung kapwa mo bilang isang kapamilya mo. Kasi doon mas maipapakita mo yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kapag may bagong pumasok sa simbahan, maramdaman nila na they are welcome. Maramdaman nila na sa pamilya ng Panginoon, may kasama siya. Hindi siya nag-iisa. Yung gustuhin niya na kayo o tayo ang kasama kaysa sa iba. Dapat po ganun. Mas gusto ko ang kaibigan ko ay nasa church. Kasi alam ko na matutulungan ako pag may problema. Hindi bote ang kasama. Dapat tayo ang kasama. No? Hindi yung mga friends na nasa ibang lugar, kundi tayo ang kasama. Yan po sana ang maramdaman nila. At higit sa lahat, dapat po sa pagpasok nila sa ating iglesia, maramdaman po nila na hindi sila iba. Sila ay pamilya. Ang challenge po sa atin ngayong linggo, sana po, no, bago matapos ang buwan na ito, ang buwan ng June, ay makapag-invite tayo ng kaibigan, kapitbahay, kaklase, katrabaho, na aalagaan natin. Masasabi nila na nag-church ako doon,
naramdaman ko na may pamilya ako. Naramdaman ko na kahit saglit, yung problema ng buhay ko nawala. Masaya pala doon sa church na yun. Masaya pala makapag-fellowship sa kanila. So, pwede po ba natin gawin ngayong buwan na to, each one bring one challenge, no? Isa lang. Isa lang talaga, pero challenge. Panalangin po natin. Yung mga kaibigan natin na matagal na natin na inaalagaan sa panalangin, pray po natin sila, invite natin sa church. At pag in-invite po natin, tatabihan natin. No? Give your chair for them. Para sa kanila. Tandaan po natin na isang taong inanyayahan natin ngayon, maaaring maging matatag na lingkod ng Diyos bukas. Yung ngayon, na simpleng nakaupo, bukas ay paglago sa kanyang pananampalataya. Ang simpleng paanyaya, maaaring maging simula ng kanyang spiritual na paglalakbay at paglago sa ating Panginoon. Kaya po, maging hamon sa atin na ang tahanan ng Panginoon ay maging tahanan din ng mga nandiyan sa labas. Tayo po lahat ay tumayo. Aming Diyos, ngayong umaga kami po'y nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay mabuti, Ikaw ay dakila aming Panginoon. Lord, marami nga pong pagkakataon na sinasayang namin, O Diyos, yung mga opportunity na ibinibigay mo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ibukas mo, Panginoon, ang iglesyang ito, ang tahanang ito, Panginoon, para doon sa mga nangangailangan. Lord, hindi mo nais na kami lang ang lumago sa aming pananampalataya. Hindi mo nais, Panginoon, na kami lamang ang maging magkakaibigan. Kami lamang ang magkaroon ng fellowship, O Lord God. Kundi ang nais mo, yung mga nandiyan sa labas, makapasok sa iyong tahanan. Makita, Panginoon, na Ikaw ay mabuting Diyos. Makita po nila, Panginoon, na mayroong tahanan para sa kanila. Tahanan na nangangailangan, Panginoon, ng pagkalinga dahil nandoon ka, aming Panginoon. Lord, gawin mo nga po, Panginoon, ang iglesyang ito ay tahanan mo. Buksan namin, Panginoon, ang pintuan ng iyong tahanan, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Lord, hindi lamang po, Panginoon, ang pintuan ng aming iglesia ang iyong buksan. Higit sa lahat ang aming mga puso, Panginoon. Lord, alisin mo anuman ang kaisipan namin, Panginoon, para sa mga taong papasok dito. Huwag naming bigyan ng masamang isip, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, ang kaaway, ang gumawa sa iyong iglesia. Lord, tinatalian namin anuman, Panginoon, ang gagawin at ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Lord, ang nais po namin, hindi lamang kami ang lumago, hindi lamang ang church na to, Panginoon, kundi, O Diyos, makita po namin, Lord God, na Ikaw talaga ang Diyos sa tahanan ito. Kaya po, Panginoon, salamat po. Alam po namin na sa mga bakanting upuan na yan, may mga naghihintay, Panginoon, na kaluluwa. May mga naghihintay na nais mapabilang sa iyong iglesia, sa iyong pamilya, Panginoon. Lord,
maging daluyan nga po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging challenge sa amin na magdala, kundi talaga, Panginoon, maging intentional sa amin na dalhin namin, Panginoon, yung mga taong ito na nangangailangan sa iyo, aming Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Maging sa aming pakikibahagi, Panginoon, sa iyong hapagkainan. Lord, dalangin po namin, pagpalain mo po ang mga emblems na ito. Lord, linisin mo po ang aming mga puso upang kami maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Hindi namin matanggap, Panginoon, ang hatol na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa mga simbolong ito, Panginoon. Na dahil sa iyo, Panginoon, binigyan kami ng kapatawaran. Pinalaya kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kaya po, Panginoon, hayaan mo po na sa pagtanggap po namin ito, maranasan po namin ang biyaya mo. Maranasan po namin ang kapatawaran mo. Maranasan namin ang dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin po. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant on my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Sabay-sabay po natin inumin ang juice at pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat nga po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami
ng kapayapaan, binigyan mo kami ng kalayaan, at kami ay tinanggap sa iyong pamilya, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nararanasan po namin ang mga biyayang ito, aming Diyos. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang araw po sa bawat sa announcement lang po for youth fellowship po on June 14 and 26. 4 p.m. po. We encourage everyone po na mag-join po sa youth fellowship and mag-enlist na po sa GCN mamaya po. We will send the link po ng Google Form. And pwede rin po tayong mag-invite ng friends, classmates natin or any relatives natin. And mangyayari na po ito every second Sunday po na every month po. And usually po, on June 27 po, mangyayari na rin po ito every fourth Saturday po ng month. And then, remind po sa katuparan 37th Church Anniversary po sa June 28. Remind lang po na mag-enlist na po ang bawat isa and hanggang June 20 na po ang enlistment. Ayun lang po. Tinatawagan po na po si Ate Dalit for Kung tayo po tayong lahat, upang magawa sa panalangin. Salamat po muli, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Salamat po sa katagumpayan na iyong mga salita, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na ngayon pa lang, O Diyos, handa mo na aming mga sarili para sa susunod na linggo, Panginoon. Bigyan mo ng kagalakan ng aming mga puso. At O Diyos, Lord, yung mga narinig namin, Panginoon, nawa ito ay lumago sa aming mga puso at isipan at hindi lang para sa amin, kundi para rin sa aming mga kapaligiran, O Diyos. Lord, salamat po na patuloy ka, Panginoon, na nananahan sa amin, O Diyos. At Lord, sa aming pansamantalang pag-iwalay, O Diyos, dalahan po, Panginoon, yung patnubay. Lord God, samahan mo po kami. At Lord, dalahan ko po, Panginoon, na Lord, ang buong araw na ito, Panginoon, ay puno ng iyong biyaya, Panginoon, na iyong pagpapala. At Lord, dalahan ko po, Panginoon, na yung mga salita ay nananatili, Panginoon, manatili ka sa amin. At salamat sa presensya mo kanina, Panginoon, na tinidama mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, purihin ka, O Diyos, sa tanging pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Yung enlistment po para sa ating church anniversary hanggang June 20. No? Hanggang June 20. Kasi po, we will open the slots doon po sa mga extended family. Kasi 50 packs lang po yun. So kapag ka po hindi kayo nag-register on June 20, onwards na po, ay madadagdagan po ang inyong registration. So, again, June 20 po ha, ang last registration to give way sa ating extended family. Sa ating